Let's go. Mabuhay ang bansang Pilipinas, mga pare. Alright. Brad, ready? Ready, let's go, pare. Bira tayo. Yo, what's up, guys? Jairus here, and welcome to another episode of Jairus Inspires Podcast. And today we have another Tagalog episode. So if you are not Filipino, this is not the episode for you. Pero kung Filipino ka, diyan ka lang kasi kasama ko ngayon ang isa sa mga pinaka-legendary Filipino chef ng Dubai, Chef Dabo! Let's go, pare. Magandang gabi sa'yo, pare. Ayos ba? Ayos! Maganda, pre. Di pa mag-umpisa. Exactly. Excited ka nga, Brad. Solid, man. Sino bang hindi, pre? Doon, tagal na kita nakikita, tagal ka nang nakafollow sa akin. Tsaka napunta ako sa Naimas, nagkita tayo before. Tapos nung nagkainuan tayo, tapos nakilala kita, yun ang sabi ko. Swak to sa episode. Pero ako pa rin matagal na kita nakikita, pre. Balita ko matagal ka na sa Dubai. Matanda na. Yeah, matagal na ako sa Dubai. I mean, wag natin pag-usapan yan, Brad. Pag-usapan yan. Ang topic namin ngayon ay Filipino food and culture. Ayos. Kasi, I mean, Filipino tayo at hilig natin kumain. Lahat naman Pilipino, mahilig kumain. In fact, meron kami pagkain ngayon na hinanda ni Chef Dabo. The empanada, pare. Empanada. Paki-explain nga, ano ito? Maganda. Ano yan? Ang empanada natin, ang tawag dyan humba. So, inspirasyon yan ay sa South. So, sa Cebu. So, usually, ginagawa yan pagkain baboy. Pero nasa Dubai tayo, bro. So bawal eh. So sabi ko, paano natin siya pagtatagpo yung kultura ng Pilipino sa Dubai. So kailangan pasado sa panlasa ng nakakarami. Yes. So paano siya kainin, pare? Ano yung pagkain mo, pare? Mali. Papasarapin natin. Mali ito? Oo. Kasi ako pag kumakain ng empanada, walang sauce Pare, usually. Ngayon, babaguhin natin ang iyong prinsipyo. Okay. I-break mo siya. Oh. Dahan. Makikita mo, pare, na siksik siya, pare. Look at that. Oh, Then after sarap that, naman. gumawa tayo ng suka. So ito, paano ko babaling ko? Ito nang ginagawa para sa ito, pare. Sige. Tapos, yung suka natin, tol, mahilig tayo sa sibuyas. So, si Chef Dabo, dilagyan natin ng madami sibuyas, pare. Yun, no? Ngayon, pagkakain mo niyan, i-explain ko sa'yo kung bakit naging ganyan yung panlasa niyan. Okay. By the way, special sauce to. Hindi to yung nabibili mo lang kung Traditional. saan. It's not. Hindi siya. Gawa mo rin. Gawa natin yan. Oh my God. Okay. Chef, habang kinakain ko to. Sige. Okay. Pwedeng paki-introduce yung sarili mo. Sarili ko. Yeah, Okay. introduce. Yeah, Magandang, saan ba ako titingin? Dito? Okay. Magandang gabi sa inyo lahat. Ako pala si Chef Dabo. So, ang tunay kong pangalan ay David Jezreel Pamplona. No way! Yes, man. Ang haba, di ba? What, David? David Jezreel, pare. Di ba? Kasi David, pare, pinanganak ako na December David 24. Jezreel, okay. Kapaskuhan, sabi ng aking mahal na inay, yan daw ay pinangalang aking King David, pare. Oo. Okay, shoutout sa nanay ni Chef Dabo. David, pare. So, naging Dabo kasi yun na yung pet name ko. They call me Dabursyo. Alam mo yung pagbata ka, pag makulit ka, Dabursyo! Pare, di ba? Tapos hanggang sa moving na, naging syempre, pinaksina. Yes, Dahil kang pinapagalitan. Mahilig tayo sa ganyan na Pilipino. Oo, diba? so naging Dabo na. Dabo. Lagi meron tayong pinaka-pet name. Exactly. Ako naman, John Ruz. Tapos Jairus. Jairus. Ang pet name ko, Junjun. Pare, pero social ng pangalan mo, English Bakit? pa din English pa din? Oo, Jairus. Exactly. Tapos Junjun. Junjun, Sa akin, pare. Kaya nung lumalaki ako, sabi ko, ayun, nung nickname na to. Tapos nag-iba na yung meaning ng Junjun. Kalaunan. Iba na. Pag ginamit mo yung Junjun ngayon, Nag-iba meaning. Exactly. medyo mahirap yan. Pag sinabi sa'yo, Junjun, magtago ka. Pero iba. Nakakahiya na eh. Nakakahiya na siya. Nakakahiya mo na dati. Wag mong ilalabas si Junjun, pare. Mahirap tayo dyan. Dati tawag pati sa mga tito natin, Tito Junjun, okay pa eh. Diba? Mang Jun, yan, okay pa eh. Brad, ngayon, kakahiya mo na yung... Sino pa kasang simula ng Junjun na yan na itawag sa... Di ko din. Sino ka man? Pare, balib ako sa'yo, pare. So, yun nga, pare. Si Chef Dabo, tubong Batangas ako. Ganda. Pag-uusapan natin yung mamaya. Born and raised ako bilang Batangueño. Ala eh. Ano eh? Tapos tayo ay, nabigyan tayo pagkakataon na pumunta ng Dubai. Pero ito, short lang. Bago ako napunta ng Dubai, dahil ko binabanggit, isa yun sa mga ko pare. Natry mo magtrabaho sa fast food, pre? Hindi, sa Pinas. Anak mayaman ka yata eh. Hindi, tamad lang ako. Pre, Tamad lang talaga ako. Pare, ako, man, you know what?
ito na-share ko na. Pero ito mas deep pa. Okay. Bakit ako nag-apply talaga sa fast food sa Jollibee, pare? Nung kabataan Jollibee ko. ka? Oo, pare. Wow. Kinento ko to. Okay. Ito, pre. Kaya ako siya kinukay mas detail. Yung batch namin, pre. Oh. So magkaiba tayo ng batch, Anong pre. year yan? Oo, ako batch. Nung nag-Jollibee ako, pre. 2006. Ilang taon ka na ba? 36 this year, pare. Dude, almost same age na tayo. Oo. So, tanda Bilan mo, yan. 2007, 2006, ganun ako nag-ano. Kasi pre, nung time na yun, ang hirap mag-apply sa Jollibee. Okay. Legit. Bakit? Pag natanggap ka doon, Yung qualification, mas... oo. Pag ang haba-haba, sa probinsya pa naman sa amin, pre, ang dami nag-a-apply. Lalo na pag mga summer, yung mga summer work, yung may tawag sila doon dati eh. Yung papasok at tuwing summer. Hindi naman part-time. Parang similar eh. Similar. Oo, may ganun, di ba? May Oo. ganun. So, pag nakapasa ka doon, nadun ka, astig. Kasi naipasok mo. Yeah. Actually, mga klase ko noon, minsan nakapagtrabaho sa Jollibee, may pera. Oh, may pera May pera sila. Man, you know what, man? I'm at the age of 17 or 16. Oh. Ganong age. So, nakapag-earn na ako. Pare, quincenas ko 8K eh. Oh. Plus OT. Okay na yun. Pumapalo ako. Sipag-sipag na ako ng tamad-tamad na sipag-sipag. Alam mo na yun. Oo, tamad-tamad na sipag-sipag para mababa yung oras. So, pare, nakapag-uwi ako pare, mga 9K. So, sa isang buwan, kaya ko magtabi. Oh, okay. Oo. So, sa panahon na yun, pre, medyo, di ka maniwala, pre, PSP ko nga ako bumili. At the age of that, Oh, ganung age. Wow, ano yun? Bragging rights na yun. Oo, iba yun. Oh, iba yun. Siyempre, uso yung brace, pare. Brace ka na. So basically, hindi ka lumaking may kaya? Hindi naman. So, yung magulang ko, lahat kami sa private school. Okay. Magkakapatid. Okay. So, pag tatlo kayo sa private school, may sasakyan kayo, tatlong sasakyan nyo. Yeah, may kaya kayo. Kumbaga gusto mo lang magkaroon freedom. Gusto ko lang matuto. Tsaka magkaroon ng sariling pera. At the age of 18, nagdinegosyo na ako. Pare, di ka Batangas ako. Pupunta ako ngayon ng Carriedo. Kung natandaan mo, yung Beats na Dr. Dre. Yes, Dr. Dre. Pag mabibili mo yung sa probinsya, binibenta yan mga 1,200, 1,400. Peke ba yan? Peke, no? Yung peke. Oh, peke, oh. Di ba? Walang bibenta niyan pre sa probinsya ng original. Di ba? Yung peke, yung nasa box na item. Di ba? Yung pulang Pula. Ito na malupit pre. Pre, sa barangay namin, lahat ng bata masaya. Ngayon ko kwento kung bakit. Ngayon, pag bumalik sa akin ng Dr. Dre, pare, ang benta ko pare, mababa lang. 800. Okay. With warranty. Dagdag ka lang ng 100. May warranty. Kapag nasira, palit ako bago. Wow! Ganun akong kalupit. God! Pare, ganun kalupit ng digol. May terms and condition ka na? Ganong edad mo, brad? Ngayon, ang madalas sa defect, kasi syempre, peke, di ba? Tapos, hindi masira. Pero hindi naman lahat. So, madalas nasisira kanan o madalas nasisira kaliwa. Okay. Ngayon, pre, pag hindi gumagana yung kanan, bibigay mo sa akin. Tama? Bigyan kita ng bago. Masaya ka na. Siyempre, masaya ka na. Siyempre. Ngayon, may luma ako ngayon. Yung kaliwa, hindi gumagana. Binibigay ko yun sa mga street, pare, sa amin. Kaya anong kabataan ko, pre, yung sa amin mga talubata doon, wala. Idol nun, si Dabo. Pero lahat sila ka ng Dr. Dre. Yun nga ng kanan. Yung sa kaliwa. Hindi magana. May mga bata doon, text. Naglalagay ng pogs pa rin, nagagawa ng cards pa rin. Yung usa doon, nagbibilang ng Dragon Ball. Lahat sila pa rin, isa lang yun. Hindi, importante maporma eh. Yun ang importante, maporma ka eh. Diba? Tanda mo yun, naggaganon sila ng gagambaw. Tapos isa naka-Dr. Dre, Black Beats. Tapos may packet pa yun. Yung maliit. Ganun siya, pare. Wow. So, yun, the beginning. Yun yung kwento ko, pare. Parang the beginning, may na ako sa mga ganyan, That's men. good. Oh. Hanggang sa mapupunta na ako dito sa Dubai. Yun ang gusto ko malaman na ngayon. So, ano naging story na? So, very short and sweet. So, same lang din, mga pumupunta sa Dubai, pare. Dumating ako dito, challenges, di ko alam talaga anong trabaho kung gusto kong gawin. Okay. Dumating ako sa part na yung CV ko, need kong baguhin sa iba't iba. Di ba yung technique daw? Pag sinungaling. Pag daw yung CV mo, gawin mong pang sales. Oh. Yung sa mong CV, Yes. Totoo yan. pang Ginawa ko rin yan. gawin mong pang ganyan. Yes. Tapos, iyon. Ito na nakakatawa dito. Dumating ako, inayos yung CV ko. Wala mong malagay kasi I'm fresh graduate Yes. from the Lyceum of the Philippines, University, Laguna. Oh. Lyceans. Pro Deo et Patria. So ngayon nakakatuwa pare.
So, pagdating ko dito, so ginamit ko yung CV ko. Pero hindi lahat pare gumana. So, yung una kong CV, di ka maniwala pre, hindi umaandar, walang tumatawag sa akin. No, yung CV ko ako ay HRM graduate. So, nag-apply ako sa mga hotel. Yes. Sila yung mga una kong pinasa, walang tumatawag. Ang sabi ko, parang mali yata yung tinataka kong landas pre. Walang tumatawag eh. Ginawa ko pare, by chance. Uso pag mag-apply ka, big companies ka sa loob. Di ba ganon? 21st Century Tower. Mag-apply ka sa ganon. Pero hindi ka maniwala. Na-interview ako sa may baba ng Dubai Mall. Doon sa may Bila, pare. Yeah. Alam mo saan? Louis Vuitton office. Ito na malupit, pre. Hindi ko alam paano ako napapasok dyan. Basta binatok. Wala naman tayong LinkedIn dati, pre. Wala. Meron tayo. Iba yung Diaryo. Cater Global, Gulf News, Diaryo, ganyan lang, men. Diaryo. So, natutuwa ako, pre. Na-interview ako, men. Kaya nung pagpunta ko dun sa lintik na shop na yon, di pasok ako. Sabi niya, may interview po ako dito. Yung pala, lahat po kami, walking interview. Pare, nakapila ako. Siyempre, Batanggenyo tayo, pare. Pare, para sa akin, nakalakos kang polo, pak, tapos nakadibay sa pantalon, pak, ayun, pangharabas na. May katabi ko pag-apply ng Louis Vuitton, pare, Americana, ganyan, popogi, blonde, pare. Alam mo, makita mo parang masyasya ka. Wala, nasa Dubai talaga ako, men. Ang popogi. Ibang-iba, no? Ibang-iba. Ibang-iba yung tatangos ng ilong. Yeah. Kung mag-English, talagang fluent talaga, pre. Siyempre, English ko nun, ano pa ako, test-make nga ako, mare. Oo, yung pag pinagkaibangan ng aubergine saka ng eggplant, di ko nga alam nung time na yun eh. Di ba? Mamaya pupunta tayo dyan, pre. Hanggang sa tanggap ako, pre, hindi ka maniwala, tol. Ang dami kong pinadaan. Natanggap ako sa Jumeirah Group. Oo. It's under Dubai Holding. It's a government. Same time, pre, sino pa pinamalaking grupo ng hotel sa Dubai? Jumeirah. Yeah, of course. Wow. So, pinagdaan ako pag-apply ko, pre, mahirap. Pero, alam mo, sabi ko nga sa mga nag-apply ngayon, saka dati, maganda magkameron ng tanong kung ba't di ka natanggap kung in-applyan mo 40, 50. Yes. Pero kung in-applyan mo naman 10, 5, tapos di ka tinatawagan, huwag tayong magtaka. Of course. So, magkakaiba kasi yung uri ng effort. Tama. So, yung sa akin, lalo na sa panahon ngayon, so mga nakikinig, mga kababayan ko, magandang gabi sa inyo. Extra effort tayo. We're not living in the Philippines, bro. The competition in Dubai, pare, men, sobrang iba. Especially nowadays. Nowadays. Kung isipin natin na kailangan natin pagpatagumpayan yung sarili natin, kalabanin natin sarili natin, i-prove natin, mas higitan pa natin. Kasi iba, ganyan din yung mindset nila, pre. Ibang lahi. Gagawin nila lahat, pre. Yung iba, pre, kaya hindi kumain ng kanin. Yeah. Hindi talaga sila kumakain ng kanin. Hindi talaga. Sa kultura nila. Sa kultura natin, pre. Pagkakanin ka. So, sabi nga nila, hanggat may ulam, may kanin. Nadali. May kanin. Hanggat may ulam, pre, may kanin. So, men, ibig sabihin, pagtitiis natin, pre, hindi pa ganun katulad ng pagtitiis ng iba. Oo naman. Hindi pa ganun kapulido. Yeah. So, yun yung banggit ko. So, the more na madami tayong bibigyan, madami din tayong tatanggapin. So, after nun, ayun, natanggap tayo dun. So, it's a blessing. Pero alam mo na nangyari, ba't ako natanggap dun? Nilagay ko lang sa CV ko, fresh graduate. Nagtrabaho ako sa Jollibee. Walang alo. Yun lang. Oh. Ang dami applicants. Jumeirah. Oh. Katabi ko, mga galing pa na magagandang school. Talaga? Tapos, na-interview niya ako. Tinanggap niya ako. Tapos, pagkatanggap niya sa akin, dinala pa niya ako sa pinakataas ng Jumeirah. Kung sa may plug, pare. May plug yun, pare. Nung babago ako sa Dubai, nakatingin ako dun sa may plug kasi Jumeirah, doon ko dadalhin pagbago ko dadalhin. Isa either sa Dubai Mall, sa may fountain, o doon ka sa Jumeirah side. Yes. Mapapicture ka sa pagitan ng Jumeirah Beach Hotel sa Burj Al Arab. Ito. Nung nakatayo ako doon, sabi ko, men, gusto ko magtrabaho dito sa may, may plug. Oo, manifesting ko, pre. Gumagano ganun Sabi ko, ano yung pakaramdam? May bar doon dati, Uptown Bar pangalan na. Okay. Tapos nakitang-kita ko talaga, may mga damit na babae, nakapula. Iba yung mga galawan Parang siyempre, di ba lalaki tayo Parang gusto mo pumunta doon, may mga gaganda ng mga damit ng mga lalaki mayaman siguro yun. So, big time yung kailangan doon Asara magluto doon. Pero nag-apply ako. Hindi ko alam, doon pala ako magtatrabaho. Nung pagdating ko doon ngayon, pre,
tanggap ako. Oh. Ngayon, pagtanggap sa akin, ang tanong ko kagad, ba't po ako pinili niyo? Sabi ko kay Chef Bon, ba't ako? Sabi ko, I'm happy. Gulat ka pa, ha? Oo. Sabi niya, you're honest. Kasi pre, yung parang nag-i-interview, hindi naman nila inaino ano talaga yung kahit anong magagandang bulaklak yung sinasabi mo. Yes. Pero pag honest ka sa sinabi mo, kahit may silang, boom, That's good. yun na yun. That's good. Tapos pagdating ko, bro, dinala na ako dun. Bro, wala akong experience sa kusina. May experience naman ako, pero nagtrabaho ako sa Bailey Intramuros. Kami ang starting ng 9 spoon, pero di naman ganun katagal. Pero bata pa lang kasi ako, may business na kami. Yung mother ko may catering business, yung uncle ko may mga restaurant. Lumaki na ako na nakikita ko yung industry. Pero iba pa rin pag ikaw yung nandun. Iba. So, nung dumating na ako, adjustment talaga pare. Ngayon, nakakatuwa, nung panahon natin, attestation. Oh, yung mga papel. Kailangan. Papel. Yeah. Dahil ako ay bachelor graduate. Pare, bachelor na yan. Yes. Pare, 4 years Bachelor graduate ka na. Ha? Hospitality management. Pero hindi ka graduate ng culinary. Iba pa yun. Iba pa yun. Oh my God. Oo. So, kailangan ko makasabay. Pagdating sa culinary terms, lahat. Kailangan method, terminologies. Kasi team yan eh. Kailangan may connection kayo eh. Oo. Kailangan meron kayong kitchen lingo. Nakakatuwa. Pinag-aaral ng Jumeirah, bro. Oh, so while working, pinag-aaral ka ng Jumeirah. That's From good. 8 o'clock, pasok ko school. Tapos ako 12. Buhos lang ako ng 1 o'clock pahinga. 2 o'clock, trabaho ko kusina. Uwi ako 1 o'clock. Men, bundo ko for 6 months. 8 to 1. 6 months, bro. Wow. Men, pasok ako, ganyan. Men, pero, di ko pinagsisihan yun. Doon ko nakita kung kano ko kabata. Yeah. Nakita ko ang sarili ko, paano ko sasagad yung sarili ko, men. Pero, yun yung importante. Sabi ko nga, pag nahihirapan ka, samantalahin mo. Oh, yeah. Kasi, men, doon nga matututo, pre. Oh, yeah. Nakita ko meron ka ditong joystick, pare. Hindi maganda ang game pag di mahirap. Totoo, Brad. Men, gusto natin yung hard bro, talaga eh. Yung hindi ka magpe-flex, ang mode mo beginner. Bro, magpe-flex ka kung ang mode mo, pare. totoo. Difficult, pre. Di ba? So nakita ko, yung game ng buhay, pare, ganun. Totoo. Pag masyado magaan, pare, mas pinipili ko maging mahirap. Yeah, pag walang pressure. Walang pressure. Brad, yan din ang mindset ko. For me, parang gusto ko ma-achieve yung isang bagay pag pinaghirapan ko. Diba? Kita ko nga, pre. Yeah. Nakita ko magamit mo dito. Exactly. Lahat ng to, walang, dude, hindi tayo magandang babae na nabigyan ng magandang mga sponsorship. Brad, lahat from the ground, tol. Nagkwento ko, di ba? Nagsimula ako street vendor. Totoo, nabibenta ka ng DVD, I started ng as CD. street vendor 2007. Hindi naman, tanong ko lang, yung bang CD na DVD, hindi na ba, yung ba yung may, yung ba yung transparent lang? Meron ka nun? Meron ako yung nun. nakasulat na Sailor Moon. Mga ganon. yung may tentacles. Alam, Hindi naman yung bawal yung brad. alam mo, Mga music CDs naman. So yun yung akin. For me, gusto ko paghirapan yung gusto ko ma-achieve sa buhay. Omsim. Diba? Kumbaga, minsan nga tol, may time na may nag-offer ng pera para, for example, I was going through pandemic. Mayroon ako follower na nag-offer ng pera sa akin at Visa. So sabi, monthly ito, budget sa'yo, Visa, sagot ko na yan. But I refused. Kasi hindi ako komportable eh. Parang gusto ko, ako yung makasolve ng problema ko. Diba? Tulad itong gera din, I'm still going through this shit. Pero man, gusto ko, ako yung mag-solve sa problema. Yun yung character ko na nakita ko. Yun yung character mo. Which is yun yung parang naging strength natin. Kasi growing ako pare sa Batangas. Di ba sa Batangas? Ewan ko, sa probinsya ka ba, bro? Valenzuela. Manila. For sure, may kapitbahay ka din nagbabarko. Oh yeah. Tatay ko. Tito ko. Ako. Di ba? May kapitbahay ka din na nag-Italya. Yung mga uso dati. Yes. Pre, pag ako nasa bahay, uuwi yung mga ticho ko, mga ticho. Tito. Lasing na. Isang na. Pare, isang takit. Tagaya mga ng emperador. Emperador baka naman. Pero pakilala mo. Pakilala ko to, pare. Isa sa pinamalupit. Chef Jub. Yo, what's up? Ayan.
Kita ba yung Chef Jube, pare? Meron, kita yan. meron. Kita, may sarili ako dito, boy. Ayan, Chef Jube, pare. Ayan. Isa sa mga pinakamalupit ko, pare. Yun. From the OG. beginning ni Naimas, man, Yun. since day one, pare. Wow. Since day one. Ito, bali, mabalik ako sa nagbabarko. Oh. Di ba, yung mga nagbabarko, unang-una, malaki ang bahay. Yeah. Nakapundar. Yan. Ang kanilang terrace, pare, tiles. Standard yan pare sa Kami. Pilipinas. Tatay. Yeah. Pag tiles yung mo pare, big time. Pero pre, aral ako. Bata pa lang ako, may hindi ko makinig. Pag iinuman na sila pre, mas natutuwa ako yung kwento nung sakay ng barko. Yung kwento nila Yes. sa barko, pinupuntahan nila, ganyan-ganyan. Men, sa dami niyang kwento sa experience niya sa sakay sa barko, yung bahay niya, parang simpleng token na lang. Totoo. Nung nakita ko siya pre, doon siya tiningnan yung buhay ko. Gusto ko, pagdating ko, between gantong age, magandang kwento ko. Pre, kahit anong ganda ng relo mo, kung walang kwento. Ito hindi para sa lahat. Ito sa kinalakihan ko, sa sarili kong prinsipyo. Men, kahit meron kang simpleng pendant, kung walang, kung buo loob ng kwento niyan, Yeah. pare, iba yun. Oh, yeah. Oo. Kaya ako growing up, nakita ko yung mga tito ko, yung kwento niya, may kaibigan siyang Bisaya, may kaibigan siyang taga Bukidnon, magkakasama sila, tawanan sila. Tapos pag uwi ng probinsya, pupuntahan siya nung galing pa ng Bisaya. Di ba? Doon sa magkikita, mga barko. Naging reunion. Reunion. Tuwing umuwi, yan. Bro, iba yung experience. Yun yung nabitbit kong kultura. So going back sa pagiging kusinero, inabari. So pinagpatagumpayan ko yung pagiging chef ko sa Jumeirah. Tapos, I started as Latin American chef, bro. Ang una ko talaga is Argentinian restaurant. That is Latin American. So, ang pangalan, La Parisha. Ibig sabihin to grill. To grill. So, ang una kong trabaho, pre, hindi ka maniwala. Nasa harapan mo ngayon. Gumawa ng empanada. Pinakauna kong trabaho. Oo. Kasi, susulok ka muna eh. Yeah. Bibigyan ka ng dough, gawa na yun. Yung palaman, gawa na. Tuturuan lang nila ako magtupi. Daan-daan. Siyempre, you need to fill the dough. Ipipil mo lang yun. Tapos, gagawin mo yung empanada. Ngayon, ba't ko ito ginawa sa Naimas? Balik tayo sa Naimas. Okay. Ano siya men eh? Parang workmanship. Yeah. Diba? Ito yung baon ko eh para sa community. Men, sabi ko nga, men, lahat ng pag naghirap ka sa trabaho, pag naghirap ka sa maghapon, kung ano man trabaho mo, isa lang goal mo sa maghapon. Kahit pa paano, makakain ka na masarap. Yes. Diba? And we value money. Kaya gumawa tayo nito, pre. Sarap nga eh. Men, ano yan? Meron siyang suka. Tapos, ito suka puro onion. Oo. Tapos, humba yan, tol. Humba. Tapos yung humba, siyempre pork. So, kailangan gawing chicken. Tapos, ang Dubai mayaman sa spices. Pansin mo, yung sausawan, may cumin. Ano yung cumin? It's a spice siya. Madalas ginagamit din siya ng mga Indian cuisine. So, madalas nilalagay ng mga Italian. Madalas mga Latin American. It's very versatile siya. Okay. Tapos, nilagyan ko din ng coriander seed. Nice. Oo. So, yun yung maganda sa atin. So, sabi ko nga, tayo ay nasa bansa ng gitnang silangan. Mayaman tayo sa spices. Kung sa Pilipinas nga, sabi ko, mababanggit mo sa kamay mo ang mga uri ng kanin. Magbanggit ka ng uri ng kanin sa Pilipinas, pare. May tanda ba? Sinandomeng, Marlica. Diba? Yung mga kanin natin, pare. Pre, pumunta ka ng Dubai. Hyderabad rice. Ang dami. Diba? Basmati rice. Ang mga brand nila, India Gate. Iba. Di ba? Never heard. Pang hindi ko narinig sa buhay ko. Bro, sobrang dami. Sabi ko, it's a gift for us na dito tayo sa bansa ng gitnang silangan. Diverse. Yes. Men, need natin napakita natin kung ano yung talent natin. Ako, nakatingin ako lagi. Sabi ko, if there's successful person, hindi ko silang inakinggitan. Titignan ko sila. Ano yung kaya nilang gawin? Ikaw. I check your profile, bro. Bago ako pumunta dito, men. Nakita ko, you have 30,000 follower. Chinik ko bawat isa. Lahat ng activation mo, sponsored. Lahat ng gamit mo, sponsored. Nakita ko yung sponsor ko pa ng camera company. Yes, lahat ng Yeah. Men, they trust you well. Yeah, Oo. of course. Ibig sabihin, men, mabigat ka.
Oo. Sa isip Flex. ko, flex. Men, yun yung maganda. Sabi ko nga, ang flex, hindi naman yan hindi yan pag mayayabang. Ang mahirap kung nagyayabang ka nang wala ka namang Ipagyayabang. pagyayabang. Yun. Yun. Yeah. Boss, magkaiba yan Magkaiba Kasi yan. pare Batanggenyo Sasabihin, pag Batanggenyo, Oo nga, no? maubos na ang yaman, wag lang yabang. Hindi naman, magkaiba yan pare. Pag merong nga ibibigay, pero pwede naman. Oo naman. Oo. Kasi, sinasabi ka na ng totoo. Oo. Pero ganun talaga yung boses namin. Pero, Huwag na misinterpret lang. na-misinterpret lang. Okay. Pero kasi, rewarding kasi. Gusto mo magkwento di ba? Totoo. Pero ako, humble lang ako. Kaya ganun yung sistema na ginagawa namin sa Naimas. Yung community na ginagawa namin. Kung nakikita mo, we want the food talk, bro. So, nakakatuwa. Meron tayong mga ganito. Yun na nga. So, pakita natin yung mga recent recent fruit of flavor mo, bro. Pagyabang natin. Saan ba yung camera, mga tol? Yun, Pakita natin. Sa pahina 8. Anong dyaryo? Ayan, pare. College. Yun. College. Ayan, College Times. So, pare, ang Dubai, kung pumili sila ng mga voices of the UAE. The next generation voices. Okay. So, in each department, kumuha sila. Sa food sector, tol, tayong pinili nila. See, bro, Flexing. Dude, bro, Oh my- that's me, man. man, lahat iba't ibang lahi, bro. Iba't ibang lahi. Oh my God, katangit-tangit Pilipino. Nandito tayo sa pinakauna. Ayan, yan. Wow. Voices of the UAE, the next generation, pare. Let's go. Let's go. Man, it's a flex. Anyway, Diba? ito pinapakita ko kasi proud ako maging Pilipino, pre. Yeah. Men, maging makameron ka ng bahagi sa gantong pahina. Iba, pre. Na-recognize nila yung Pilipino dito. Pare, mababanggit dito. Sa pahina 8. Ayan. Ang sabi dito, pare, nagustuhan nila ako kasi Filipino flavors in a more refined and globally relevant way. We are helping expand what people understand about the cuisine and where it can go. Bro, napakasimple lang. Ang isa na Naimas, papakinig ka namin lasang Pilipino. We will make sure championing Filipino food. Yes. Kinaya mo pre. Masasabi mo bang hindi Pilipino lasa niyan pre? I mean, Pilipino pa rin. Di ba? Yeah. May twist siya. Pilipino pa rin, yeah. Pero, hindi Yung lasa nito, hindi humba talaga Si chef, nilagay ng suka, nilagay ng cumin. Diba? Nadyan, sabi ko nga pre, ang magaling na kusinero pre, kung ano yung nasa harapan niya, gagamitin niya. Yes. You play with your ingredients. Like you guys, creatives, you play with this nice Photography. mic. Ganun din ako sa Photography. Yeah. Bili ka ng iba't ibang lente. Gamit ka ng iba't ibang ilaw. Yeah. Di ba? Tsaka gusto ko yung minsan, may gusto kong shot. Minsan gusto ko yung kulang yung gamit ko. Minsan gusto ko yun. Kumbaga, hindi perfect yung environment. Minsan gusto ko yun. Less is more. Challenge, yes. Less is more. Yung challenge sa akin yun. Pag nakuha ko yung gusto kong shot at maganda yung outcome ko, na kulang yung gamit ko, na hindi perfect environment, good sa akin yun. Diba? Ini tinatawag pare na yung talent mo pare gumagana. Exactly. Exactly. So, ganun din sa kusina. Ganun din. So, kailangan namin kung ano yung pwede namin gamitin. So, like what happening now, pare. Alam naman natin nangyayari ngayon. Sa Naimas, pare, lahat kami local produce. Okay. Mayonnaise namin, pre, lahat kami gumagawa. Nabanggit mo nga yun. Lahat ng sauces namin, pare, kami gumagawa. Wala kaming outsource, pre. Kaya sabi ng iba, sabi ko nga, hindi ko siya pineplex, pare. Pero ngayon, ipeplex ko na. Bakit kami mayroong 5-star review sa Naimas? Bisita kayo. Yeah. We're running now for almost 800 5-star reviews. Wow. Bakit? Bisita kayo. Bisita kayo. Unang nakain sa Naimas nung, I think, birthday ni Miko. Miko Banwa. Yes. That was shout out, Miko. That was a year ago. And nagulat ako kasi parang, parang hindi siya mukhang Filipino restaurant, pero Filipino restaurant siya. Kasi pagka titignan mo, parang ano to, parang shit, Filipino to, pero parang hindi. Alam mo, parang ang galing Parang, yun na nga parang, nakuha mo yung ganong style na mix mo yung culture natin sa ibang klaseng cuisine. Which is, I think yun yung pinaka naging best na trait ng Naimas. Kasi bro, very recent, we get published as well in the Gulf News. Thank you, Gulf News. Thank you, Trisha, for the article. Napakaganda, pagkakasulat. A homegrown brand in Dubai. Diba? Very deep word Homegrown. Yes. Ibig sabihin, dito pinanganak.
Dito lumaki. Yeah. So, anong catch? Kapag si Chef Dabo nag-play around na very authentic Pilipino, di na siya homegrown. Dito siya Oo. Kaya nilalaro natin, diverse, culturally connected. Pag ba sinabing culturally connected, kailangan kasi marinaw yan. Okay. Hindi pa pwede na authentic mo, tapos authentic na isa pinagsama mo para kay authentic. Okay, magmumula yan sa probinsya sa bahay. Papayag ka ba? Ang luto ng adobo ng iyong lola, ang gamit ay dado puti. Ginaya ko. Pinalatan ko ng mamasita ang suka. Authentic pa ba yun? I mean, hindi ko alam. Hindi na. Pago ka ng brand, bro. Di ba pwedeng authentic? Parang camera lang yan. Pero tama ng Nikon, salpa ka mo ng Canon, men, jungle ka na. So, medyo malalim kasi pagiging ang authentic eh. In general, pare. So, iba, ang definition ko ba, iba't iba. Iba't iba. So, alam mo, nakakatuwa on my deep research. Kasi, ang Pilipinas kasi barangay-barangay. Oh, yeah. Of course. Oo. May iba ba? May bang barangay itong Dubai? Wala. May English ba ng barangay, pare? Hindi, siguro dito yung yung mga Karama, Satwa. May kung mapasin mo, ang Dubai, may iba't ibang culture din eh. May ibang culture ng Karama. Pero pag sinabi taga-Satwa ka, taga-Satwa. Uy, taga-Satwa yan. Uy, ito taga Riga. Tsaka baga may Balwater rin eh. Kumbaga ang Balwater Pilipino, Riga. Satwa. Diba? May kanya-kanya silang gimmick dyan. Yun. So, ang barangay, pre, ibig sabihin, bawat isang barangay, ibang community yun. Kaya nga, pare, ang bawat barangay, kanya-kanya ng piyesta. Oh. Yeah. Totoo. Kanya-kanya celebration. Bawat celebration ng piyestahan, magkaiba ang piyestahan sa... Especially, shoutout sa Batangas, nakapagpiesta na ako dyan. Kasi I was in the band before. Tumutugtog ako sa Batangas. Oh. Iba dyan, pre. Lahat ng arko, kailangan mo bisitahin. Lahat ng bahay dyan, dapat mong kainan. Dapat mong kainan. Pare, may take away ka pa. Take away ka pa. Tapos, aabotan ka pa. sasama ang loob pag hindi ka kumain. Pag hindi ka kumain. Dude, especially pag ikaw yung band. Kasi kami yung main event. Yung mga jamboree. Alam mo yung mga jamboree? Di ba? Anong hawak mo? Drums. Drums? Uy, gabi, pre. Batangas, tol. Batangas, Laguna, lahat yan. Tumutugtog kami dyan every fiesta. Abang namin yan kapag piyestahan. Oh, yeah, mga banda. Di ba? Mga bastonera. Tapos, pagtapos ng gig, invite ka naman kumain. Lahat ng bahay doon, Brad, kakainan mo. Obligado kang kainan. Siyempre, usually mag-host niyan. Dahil si Kapitan. Kapitan, Kagawad. Si Kagawad. Yeah. Or pinaka balikbayan. Yung mga ganun. Yung mong papadulas talaga, di ba? Diyan kayo mong be-breakfast. After, dilipat kayo. Doon nagpalitsyon si ganto. Pumunta kayo. Di ba? Papasyating ka pa nun, pare. Umaga pa lang. Brad, kapeng barako, Brad. Yun yung first time ko nakatikim ng kapeng barako nung nag-fiesta ako sa Batangas. Dude, hindi ako nakatulog. As in, the whole night hanggang kinabukasan hindi ako nakatulog, Brad. As in. Yun yung mga culture shock ko sa Batangas. Tsaka doon ako nakita no, tol. Alam mo yung kawa na pang mangkukulam, yung ginagawa. Doon ako nakakita, Brad. Yung ganun, talagang malaking kawa. Man, doon ko lang nakasama. Lutuan nila talaga yun. Lutuan talaga doon, man. Talagang kumbaga, mga bultuhan na kainan. Diba? Tapos yung barrel sa inyo, normal lang. Normal lang yung pistol. Doon, sabi ko, man, buong buhay ko hindi ako nakita ng barrel. Doon parang lang. Normal lang. Sa quitties, mga parang ganyan. Parang quitties, parang text ka lang. Parang sabi, oh my God, bro. Masarap ibang Batangas. Ibang... Pero ibang saya, di ba? Ibang fiesta. Hanggang ngayon ba ganun pa rin ibang fiesta sa Batangas? Iba na. Di na siya katulad dati. Moving na growing community. So iba ng trip ng mga millennials, iba ng trip ng Gen Z. In reality, no one's want to use money, di ba? To waste money, di ba? Kasi maghahanda ka nga naman. Siyempre, gastos pa. So, yung iba hindi na bumibisita kasi nasa iba yung bansa na. Iba na pare, probinsya ngayon, hindi siya katulad ng dati. Ang probinsya ngayon pare, pag umuwi ka sa probinsya, nakakalungkot man, mawala ng tao. Kasi madalas nag-ibang bansa na, matanda na, yung iba nag-states na, nag-migrate na. Nawala na yung lineage. Kumbaga, na nagbago tradition. Oo. Kaya ganun yung diskarte natin sa Naimas. Kasi from the beginning, migration na talaga ang Pilipinas, pare. Oo. Mula ang sibilisasyon, mula sa pumunta si Magellan, hanggang sa napumunta na Maynila,
pagkatapos nahaluan tayo iba't ibang lahi, meron na talaga migration from the beginning. Kaya sabi ko, nakakatuwa, ang Pilipino, madali mag-adjust ang panlasa. Kasi, Chinese food, kumakain tayo. Meron tayong Binondo. Lahat. Gusto mo ng Latin American, may mga Chabacano, mga purista. Oo, malalim tayo. Gusto mo, medyo Southeast Asian ka, punta ka sa South, pare. Mga Muslim side, meron sila mga masarap ng biprentang. Yung mga tausog, pianggang, mga tuyala itum. Ito, tinulang ito. Diba? Kaya lang, meron kasi history last couple of weeks ago, tinulang itong kaya natawa ako. Diba? So, napakayaman ng kultura natin. Yeah. Okay. Kaya natutuwa ako nung na-recognize na yung mga Muslim food sa Manila, yung mga pastil. Diba? Yung mga chicken curry, ganyan. So, yung mayaman. So, ibig sabihin, kapag gumagamit ka ng mas malalim na mga pagkain, so yung ingredients niya, mas kakaiba. Okay. So, ba't ko nabanggit? Sana mas kasi pare, mga staff ko, pinilit, personally talaga, iba-iba sila. Yan si Chef Jube, di ba? Ito hybrid to. Mamaya kukwento kung bakit hybrid yan. Ito, Kapampangan yan. Okay. Yung isa kong chef, na ngayon, dating chef ko, ginawang barista, si Jane, nasa Pilipinas siya ngayon. Yun, pure-blooded, Kapampangan. Yung isa kong kusinero, taga Isabela. Pure-blooded, Ilocano. Yung isa kong kusinero, taga Bulacan. Pure-blooded Bulacan. Okay, baba naman tayo. Yung isa kong chief steward. Pare, pag pumunta ka doon, hanapin mo sino yung pinakagwapo. Sabihin mo, chief steward. Pangalan pa rin si Boknoy. Yung favorite nila. Tanawa sila kay Rebel. Saka sila... Boknoy. Kailangan ko makita yan. Boknoy! Punta ka rito. Oo. Gas natin sa... Pare, iba yun. Ibang level yun. Pag nakita ni Ibang level ba yun? Alam mo, pag nakita ni JP Cosico, shoutout sa'yo JP. Si JP tumitili, pre. Boknoy! Pare, sabi sa'yo, pare. Ibang level. Si Boknoy, pare, taga Cotabato. Tama, di ba? Wow. Si Lester, head barista ko, na mayor ko sa floor, taga Bukidnon. Yung isa kong chef, taga Cebu. Wow, diverse nga, Pre, diverse kami. Buong Pilipinas, pare, pinasok namin, pre. Kaya pag nagluluto, alam mo, meron sila ng staff meal. So, pag nagluto yung isang staff meal ng tinola, pre, iba't ibang version ng tinola namin. Pag nagluto ko ng tinola, ibang ang tinola ko. Ibang tinola sa Kapampangan. Ibang tinola sa Bukidnon. Pero mga Bukidnon, ibang magluto ng pagkain. Pag may sabaw, pare, mga Bisaya, ang gagaling magluto, no? Pag may masabaw, pare, gagaling sila. Kaya pare, mainstream ng Filipino food, pare. Mas pabor ako. Kahit Tagalog ako, pare, Batanggay nyo ako, bigay ko sa mga Bisaya, pare. Mas iba yung talento nila, pare, sa pagluluto. So, sobrang yaman. Chef, since napag-usapan natin yung pagiging diverse ng culture ng pagkain sa Pilipinas, sa tingin mo ba, meron ba tayong dapat na ituring na national capital or national food capital ng Pilipinas? Meron bang isang lugar sa Pilipinas na dapat? Meron naman, culinary capital. Excuse me, Pampanga. Okay. Pampanga talaga. Sila talaga ang culinary capital. Official. Sila talaga. Talaga. Pero, nakakatuwa. Siyempre, yung mayabong, na-discover ng iba't ibang kultura. Kagaya ngayon, nakakatuwa. Chef Miggy Cabel, 2 Michelin star beef sa Pilipinas. 2 Michelin star niya pare sa Pilipinas, Chef Miggy. Kapampangan? Hindi, Tausug. Okay. Ano siya, Chabacano. Bro, ang kanyang restaurant na pinapakain niya Tausug Cuisine. Yung mga tuyula itum. Yun. Bro, 2 Michelin beef gourmand meron siya. So, ibig sabihin, nung na-discover na yung mga pagkain na malalalim, ibig sabihin ko yung mga hindi masyadong na bibigyan pansin noon. Kasi nga mainstream pare, lumpia, kaldereta, adobo, sinigang. Doon napapasok yung lagi kong binabangkit na Filipino food doesn't stop with adobo and sinigang. Mayaman ang pagkain natin, pre. Madami. Kultura, diverse. Ngayon, pare, kung ako papipiliin, kahit na dyan si Chef Jube, pare, iba ang luto ng mga taga Cebu. So you mean, mas gugustuhin mong Cebu ang maging culinary capital ng Pilipinas? Oo, pwede.
Magaling sila pre. Hindi ko pwede sabihin Batanggenyo. Kasi pre, ang Batanggenyo pre, simple lang kami I'm magluto. surprised hindi mo pinili ang Batangas. Simple lang kami magluto. Simple lang. Oo, pero Okay. maangas kami magluto kasi pre. Wala kami masyadong Teka lang. gulay-gulay. Ah. Wala kami masyadong di kami mahilig sa lemongrass. Di kami mahilig sa mga ganyan. Pero magaling kami sa mag-marinate. Di ba makita mo bila-bilao? Yes. Magaling kami sa mag-marinate. Magaling kami yung mga sauce. Ganyan. Kaya pag nagluto ang Batanggenyo ng kaldereta, talagang, di ba? So, ganun naman yung style ng Naimas. Mahilig ka mag-marinate. Bawal sa amin magluto ng hindi marinate, pare. talagang Bawal, pare. Okay. Prinsipyo namin yan. Okay, by the Bawal. way, speaking of Kapampangan, Tol, mag-name ka nga ng Kapampangan na mapagkain. Ng pagkain? Oh. Number 1, sisig, boss. Yun! Sisig! Sisig! Controversial yan, pare. Controversial. Mahingit yan. Sisig, may mayonnaise o itlog? Ano dapat? Both wala. Both wala? Oo. Be, Both para wala. sa akin. Talaga? Para sa akin. Hindi, tol, ang... Teka lang. Akala ko pag Kapampangan, itlog. Wala, min. Wala ba? Wala, bro. Pag authentic, tsaka kung laki ka sa Pampanga, alam mo yung lasa ng sisig talaga. Oo. Ganun ba? Bro, ang... Hindi ko alam yun, ha? Isa sa mga... pare, tama mo ako mali, Kasi sige, mga sige. pinuntahan ko kasi yung mga sisigan dyan. Ako naman, nag-evaluate muna ako, pare, kung sasabihin ko siya tama. Galing kasi ako sa sikat na sisigan dyan, kay Ali Lusing. Doon, pare, ang kanilang sisig, pare. Kasi sabi ko nga, ang pagkain, nung araw, may validation. Mamaya pupunta tayo dyan. Okay. So, ano validate nun si Ali Lusing? Yung Okay. maskara, pare, Mascara, iniihaw. yes. Oh, Tapos, pati yung sisigan nila, pare, nakapatong lang din yun sa charcoal. Siya. Iniihaw lang din yun. Tapos, ano lang yun, pre, ang style nun, nasa loob lang ng chop lang sa harapan sa loob dapat ng sa kahoy. Yung sibuyas, yung ganyan, yung maskara, tapos yung atay, sama-sama yan. Tapos pre, napapalasa doon pre, sausawan, suka. Ganun sa kasimple pare kalamansi. Tapos magtutubig yun. Kasi nilalagay nila ng suka din yung konting kalamansi, di ba? Yung utak ba yun? Utak. O yun ang gusto ko. Oo. Tapos yung nagbibigay sa kanya ng savory dish na may mayo feeling. Pero pare, utak yun. So sabihin, yung naglagay ng itlog tsaka mayonnaise sa sisig, hindi Kapampangan? Hindi. Hindi Sisig Manila yun. Iba na. Sisig Manila yun. Kasi yung kinalakihan ko. Actually, mas prefer ko ang mayonnaise. Masarap. Masarap talaga. Oo, May mayonnaise, bro. masarap, boss. Mas mo may mayonnaise Ladies' choice. Kasi ba, nakakatuwa niya. Yun yung sinasabi natin, pare, na pagtanggap sa kultura. Iba't iba nga tayo ng kultura, pare. Example, ngayon, ang pinag-usapan natin, sisig ng Manileño sa Kapampangan. Pare, pag-usapan natin adobo, napakalalim yan. Yun. Adobo. Diba? Malalim yan. Ang daming version ng adobo. Hindi ko alam kung anong, yan din ang beauty ng adobo eh. Parang nasa interpretation din nung nagluluto. Ang dami kong natikman na version ng adobo. Ano ba talaga definition dapat ng adobo? Pare, napaka-simple lang ng adobo, pare. Originally, dapat meron siyang alat, asim. Dapat nagtatalo yung alat at asin. Tatalo lang. Kasi hindi mo pwede sabihin may toyo. May mga, ang unang adobo talaga bago pa dumating ang mga kasila. Meron tayo, bro. Bagaman, nabigyan din tayo ng konting kaalaman para mag-research, pare. Ni-research natin matagal na, pare. Na ang adobo, nag-umpisa yan meron na talaga ang Pilipino yan. Meron tayong adobo. Bago pa tayo masako, pare. Bago pa ang Kastila, may adobo na tayo. Meron na. No way. Pero ang timpla nun, it's bawang, tapos baboy, tapos suka. Wala na, pare, yun lang. Tapos, ang pambalig lang niya sa palayok, pare, ay banana leaf. Para hindi siya magdikit-dikit. Pare, ganun lang siya, pare. Yung adobo nun. Oo. Ngayon naman na yun ng mga Batanggenyo. May ganun marination. Meron kaming adoba kung tawagin. Parang pre-marination. So, meron kami mga ganun. Tapos moving forward kasi meron na ng migration, meron na sakop-sakop dito, pare. So may mga toyo na, lagyan na ng toyo. Siyempre, iba nga ang panasa kasi subjective. Sabi ko nga, baka nung araw, yung sabi nung isa, ayaw kong kumain ng ganito, naglilihi. Lagyan ng matamis. Okay. Yung nga, adobong matamis. Parang for me, parang red flag. Pag adobong matamis, parang hindi na adobo. Kasi pa rin, napakayaman ng Pilipinas pare sa ganyan. Pero ako laki, inaaral ko yung sitwasyon. Sabi ko, baka mamaya naglihi. Di ba? Posible.
Di ba? Tama. Na di nila yun. Oo. Sa gustuhan. Nagustuhan. Tapos niluto sa mga anak. Oo. Pasa-pasa Siyempre, ginawa na. storya. Yeah. Na ganito. O, diba? Na ito ay na-develop sa ganito. Mayroon naman nangyari ay maaaring naiwanan yung adobo na paalat. Hinahabol yung lasa. Kaya may adobo may sabaw. Sinabawan. May mayaman eh. Pero, kaya nga, bawat bahay sa Pilipinas, iba't iba nasa ang adobo. It's represent para sa akin pare, yun ang represent ng saya ng pamilya nyo. Totoo. Oo. Ito yung adobo namin. Something to cherish pare. Adobo ni nanay, to look forward. Man, there's close family ties pare kasi Pilipinas pare. Pero that's yun yung parang love connection. Sabi ko, Pero ang di ko matanggap sa adobo, yung may pineapple. oh, Yun ang talagang kasalanan niya. iba na yun. Piniyang adobo na yun pare. May ganun ba? May nakain ako ganung adobo, may pineapple. Oo. Medyo iba na yun, pre. Iba na eh. Alam mo Ay, yun? baka natsambahan lang niya. Wala siya wala siya pang paasim. Nilagay niya, pare. Pineapple, nakakadiri. Hindi ito yung adobo. Kumbaga para sa'yo talaga, alat tsaka... Alat tamis, pare, regardless. Oo. Basta adobo pare masarap, approve. Regardless. Pag adobo mo, sa akin di masarap, hindi adobo yan. Pareho lang tayo. Parang ano yan eh. Kumbaga, default na as a cook sa Pilipinas. Default yan. Dapat marunong mag-adobo. Oh bro, kasi ganda naman ang pagkain Pilipino pare. Sa pagtanggap naman yan. Sabi ko nga, kahit sinong pakainin mo, kapag nagulat yan, oy, ba't ganito ang lasa ng adobo mo? So, di ba? Pero pag masarap naman yan, kahit makulay pa yan, maitim, maasim, or sobrang tamis, or sobrang tuyo, o masabaw, regardless pare, basta masarap. Yeah. So, ganun yung pag-push natin sa Filipino cuisine. So, men, huwag tayong matakot magluto. Basta masarap, pare. Basta masarap? wag tayong magtakot magbenta. Okay. Basta masarap. Mabalik tayo sa Pampanga. Jugs, gusto kong makuha ang take mo. Ang tosino ba sa nagsimula ang tosino? Pampanga ba yan? Isa sa pinakamalaking paggawa ng tosino sa amin eh. Pampanga talaga. Pampanga. Pero Pampanga ba nagsimula ang tosino? Ay, hindi ko masabi, pre. Kasi pwede kong bawiin yan. Pwede ko sabihin sa Batangas, pre. Batangas. No, I mean, Ano tayo dyan, pare? i-defend mo. Bakit tingin mong galing Batangas ang tosino? Hindi naman. Hindi, bibigay ko talaga yan. Yung tapa, agawin ko yun. Pero sa tosino. Tapa, Batangas yun. Batangas yun. Pero sa inyo na yung Tosino. tosino. Sa Pero atin na may yung version tosino. kayo ng tosino sa... Di ba ayaw matamis? O sa kanila na yun. Hindi, bro. Hindi pag tosino. Ibang usapan yun, bro. Bas, magbabago yung paningin mo sa tosino ba? Tapos yung pag naubos na yung tosino, yung kanin, i-ano mo sa mantika. Ay, panalo, panalo boss. yun, bro. Panalo yun. I mean, yung tosino, walang matitira doon, bro. Wala. Pati mantika. Walang tapon. Oo. Walang tapon. So sabihin, merong version ng tosino sa Batangas. Meron naman kami. Kamuha lang din sa kanila. Longganisa, meron na kami version, pre. Sabi ko kasi, pre, ang kultura ng Pilipino, pre. Isa naman yan eh. Kasi kaya nga tayo Pilipino, pre. Isa yan. Oo, nagkakameron nga. Tayo ng pauso ng barangay, pinaglaban-laban. Kaya meron tayong inter-barangay. Oo, totoo. Gusto natin magkakalaban, pare. Diba? Bida-bida eh. I-defend mo yung kung saan ka galing eh. Oo, di ba saan galing eh. Alam mo, yan ang pansin kong hindi ko na... Kasi galing ako Manila. So for me, parang, ano pagkain galing sa amin? Alam mo yun, parang, I grew up na parang wala kaming ganun eh. Pre, kasi kami mga probinsyano, pre. Yun na nga eh. Magdadala kami ng kalakal sa inyo. Oh, Bebandaan namin kayo. Yun. Wala akong masabing pagkain na, okay, galing Valenzuela to. O galing Manila. Hindi ko alam, meron ba? Parang wala eh. Hindi, madalas tol, talaga eh. Kahit sa amin, ang pinagkakakitaan ng mga sa amin, yumaman din sa Batangas, pare. Mga nagkakalakal. Yung mga nagbabiyay ng tilapia, papunta sa inyo, ng kumbaga naging tawilis. kumbaga trading hub nga. Mali na kasi center. So lahat doon ang punta, lahat ng pagkain. Para siyang Dubai, pare. Oo. Wala siya sa sariling pagkain, pare. Mayaman siya sa pagkain. Ganun yun. Swerte kayo, ganun kayo. Yun na nga. So, kailangan palisangan na masarap. Pero no way, hindi ako makarelate sa inyo. Yung mga pagkat sa mga pagkain na ganyan. Hindi ako makarelate, Brad. Parang yung passion ko sa pagkain, hindi ko mailabas kasi wala akong pride eh. Pre, alam mo, tanongin mo ako anong pride. Sabi mo sa akin, Chef Dabo, anong pride ng Batanggenyo? Pre, pag Batanggenyo ka, legit ka pare. Hindi adobo, di kaldereta, pare. Ano ba? Napakasimple. Nilablab. Nilablab ano yun? Hindi mo alam. Napakadali lang. Nag-iyo ka ng tawilis. Tawilis. Okay. Di ba? Yung tawilis, pare, nabubuhay lang yun sa amin sa Bulkantaan. Sa Talik. Doon lang nakukuha yun, pare. Yun. Doon masarap yung tawilis, pre. Doon lang talaga yun. Oo, yung tawilis. So, ginigrill yun. Tapos,
Sa maliit na mixing bowl, pare, meron yung bawang, sibuyas, sili, tapos pinigyan ng kalamansi, paminta. Okay? Kada iyaw nun, ilalagay dun yun sa tubig. Hanggang sa dumami. So ngayon, magkakalasa na ngayon yung pinagbabaran. Okay. Pare, pag iniwan mo sa sabaw nun, pare, ang sarap. Tapos, pitasin mo lang yung karne ng tawilis. Na ninipis, parang didis siya, na smoky. Men, for me, yun yung talagang Batanggenyo. Pride ng Batangas. Pare, tawilis, pare. Oo, bulalo, mga ganyan. Hindi masyado ako kasi, men, be realistic. Men, hindi Ako tawilis ako, pare. Kasi, men, iba yung klase na, paano ka napagluto sa Manila ng tawilis? Sa amin lang nakukuha yan. Sa Bulkan Taal lang. Import ba yan? I mean, import Hindi, ba wala yan? pre. Wala talaga. So, nung pumutok yung Bulkan Taal, wala din tawilis. Wala. Wala, oh. Siyempre, pumutok ang Bulkan Taal eh. Oh. Walang ano. Pero pre, ito nakapagtaka. After ng mag-saturated, maging back to normal lahat. Bro, siyempre, kung imagine mo, kumukulo yung bulkan, di ba? May init yun, pare. Naluto na. Naluto, di ba? Lahat naluto. Pero pre, after ng lahat, nagkameron ng tawilis sa loob. Sa amin pre sa Batangas sa putukan pre. Ito ba? Yun, kwento ko lang. Siyempre lahat sa amin parang grayscale pre. Legit na filter. Lahat ng makita mo naka-filter. Ano year yan? Ito lang, 2020. Okay. Nung pumutok yung di ba? Kasabay ng pandemic. Oh. Lahat abo. Sa amin kami, 6 kilometers away lang kami. So yung family ko, nag-move out sila eh. Kasi nga, lahat sa amin parang grayscale. Nag-iyakan lahat kasi iniwan yung mga bahay, puro putik. Yan, naalala ko yan. Yeah. Pero pre, sa amin sa Batangas, very green. Para siyang pataba sa lupa. Talaga? Oo, parang napakayamang sa mga Batanggenyo, men, taga-Tanawan, sa lugar namin, taga-Nopol, pare. Ayun. Men, iba-iba yung kultura. Kaya I'm happy to share, no, di ba? Kaya ako, men, mayabong ko sa kultura eh. Mahal ko yung bansa ko, mahal ko yung barangay ko, mahal ko yung mga tropa ko. Pare, lahat ng mga, lagi ako sa street eh. Oo naman. Street talaga, pre. Brad, gusto ko balikan yung, kasi kanina tinanong kita about kung ano yung gusto mo maging culinary capital ng Pilipinas. Nabanggit mo Cebu. Bakit? Pre, nag-umpisa yan, na mahal ko yung pagkain ng Cebu, pre. Sabi, balikan natin din sa Naimas. Yung mga tao ko, pre. Yung team namin, stop. Pre, yung isang team namin doon, si Lester. Shoutout si Lester, taga-Bukid nun, pare. Yung lasa niya, no? Lasa nung kanyang pangalan niya, nung kanyang birada. Ang tawag doon sa niluto niya, tol. Yung parang papaitan. Ano nga yun? May tawag siya doon eh. Ay, nalumutan ko tuloy, pare. Basta pare, iba yung tinada nila. Pati yung lasa ng tinola nila. Sobrang ibang lasa. Yung mas unique yung mga... Oo, tapos lalo na nakatikim ako ng Cebu lechon. Hindi pa yata nakatikim tol. Bro, akala ko ang masarap na lechon talaga Loma. Loma, usually. Di ba? Pag-usapang lechon, pare, Loma, pare. Milas lechon. Milas, yes. Elars. Hindi ko na Quezon City. Okay. Pre, nung time na sa amin, yung mga nakakalugluwag sa Batangas, mga politiko dyan, shoutout sa inyo. Flex yun, pare. Umorder ako ng lechon galing Cebu. Di ba? Pupunta ngayon yan, pare. Pero ibang lasa. Iba. Mayaman sila sa panlasa, pre. Mas makinis. Mas iba. So, nakakatuwa. Siguro dahil kultura talaga nila, mayaman talaga sila sa kultura. Ang Cebu. Pare, how they celebrate their fiesta, culture, tradition. Man. Kahit naman tayo, pare, iba talaga yung showcase nila. Mayaman. Ano? Paklay. Ayun pala yun. Paklay. Paklay, pare. Tuwalya. Talaga. Tapos ginagawa niya parang papaitan, tapos gagawa niya parang may sabaw. Basta iba after it. Kinuto mo. Gout. Yun! Pakilabas nga yung puro. Pakilabas yung gamot ko dyan. Gout, man. Wala ba trigger to? Hindi ba matatrigger? Wala, pare, manok yan. Safe naman to. Safe yan. Chef, since napag-usapan, ang dami natin napag-usapan pagkain sa Pilipinas. Nabanggit mo nga iba't ibang kultura. Sobrang diverse. Pero chef, since nasa Dubai tayo, maraming culture, di ba? Iba't ibang bansa, iba't ibang lahi. Kung merong isang Filipino food ang gusto mong i-showcase sa buong mundo, ano ito?
Oh, Ben, Isa lang, napakalalim. Brad. Isa Isang lang. Filipino food. Isa lang. Kumbaga, pag pinakain mo to sa ibang lahi, pag pinakita mo sa ibang lahi, parang, ito ang Pilipinas. Ganun Yes, talaga. yes. Ito ang pride ng Pilipinas. Pare, bias ako, pare. Okay, Sige, ano yan? kaldereta ako, pare. Tagapag tayo. Oh, interesting. Kasi pare, lalaban siya. Okay. Bakit? Ang kaldereta, pare, very diverse. Pwede mo laruin. Tama. Kapag kasi ganito yan, siyempre, competition ng food. Ibig sabihin sa competition, kailangan may adjustment. Di ka ba mapag-compete? Kailangan lagi kang lalamang. Pag-aralan mo yung ano. Pag-aralan mo talaga yung scheme eh. Kaya mag-compete. Sabi ko nga bro, ito na share ko lang sa mga nagko-compete. Ako, hindi ko mag-compete nung araw eh. Pag magko-compete ka na hindi ka mananalo, ka sumali. Oh yeah, dapat yung goal mo. Yeah. Dapat pag sasali ka, dapat manalo ka. Yeah. Hindi pa pwede na, ang habol ko experience. Men, ayaw ko ganun, men. Pag magko-compete ka, bro, men, come on, men, bring it on. Di ba? Showcase ka, pare. Pakita mo kung sino ka, palabas ka. So, bakit kaldereta? Pare, very versatile. Example, pag sa French cuisine, men, labasan mo siya, pare. Gusto mo mayaman ng lasa. Tapatan mo Latin American cuisine. Lagyan mo ng olives. Tapangan mo ng konting asim ng tomato paste, pare. Sabaw mo ng konting mantika, nagmamantika. Sarap, di ba? Ngayon, gusto mong basagin naman yung medyo Asian vibes, pare. Gusto mong manalo, iwin yung Asian vibes, pare. Sa kabila side ka naman, lagyan mo ng peanut butter. Yun. O, damihan mo. God. Tapos, ganda mo, lapag mo ng bell pepper. Gusto ko yun. Tapos lagyan mo ng konting coconut milk. Tapos yung gusto ko dun, nilalagyan ng Reno. Ng Reno. Reno, Oo, liver spread. konting Reno sa liver spread. Tapos konting coconut milk, pare. Oo, tapos creamy siya. Hindi pa papalag. Oh. Kung gusto mo naman flaky, masabaw, pwede mo din naman lagyan ng sabawan mo. Lagyan mo ng madaming tomato paste ulit. Lagyan mo ng dark soya. Tapos slow braise mo. Anong laman? Anong laman ng Diba? kaldereta mo? Baka. Pare, Anong parte ng baka? short rib. Yun, ribs. Wala na. Naghiwalay na yung yung gusto ko yung talagang malambot na. Naghiwalay na yung puto sa sa Tapos, diba? kapag peanut butter ang version, shoutout sa'yo si Rizzy, masarap lutuin eh. Hello, Rizzy. Men, peanut butter, taba ng baboy. May kasamang manok. Game over. Men. Kanin, mainit-init. Tapos may soap, may Sprite, no? Di ba, May soft drinks. Ang maganda sa kaldereta kasi pwede mo laruin. Pwede walang sahog, pwede may sahog. Ang adobo, pre, pag may sahog, pre, tatawal, ba't ba't may gulay yung adobo mo? Pag sinabi sa'yo, pare. Men, yung adobo mo may capsicum. Pare, ano sabihin mo sa akin, pare? May bell pepper. Ikaw kung kanina sinabi mo sa akin, adobo mo may pinya. May pinya, nakatikin ako may pinya. May gulay. Pare, ang mo madaya ang kaldereta. Lagyan mo ng olives, wala magrereklamo. Lagyan mo ng keso, wala magrereklamo. Keso, bad. Di ba? Wala magrereklamo, pre. Kasi nga, kuha niya lahat. Tamis, asim, savory. Perfect dish, pare, kaldereta. Pace siya, pare. Yeah. Kaya sa Naimas, pare, abangan nyo. Meron kami 48 hours short trips na gym. Magiging 48 hours short trip kaldereta na siya next month, pare. Oo. Abangan ko yan. Dapat may invite, ha? Oo. Matima ko yan. Lalapagan natin yan. Oo. Kasi pare, man, that's the challenge. Championing Pilipino cuisine, pare. Importante, pre, kahit anong gawin natin, basta masarap. Oo. Diverse tayo eh. Kailangan maging elevated. Pero kailangan yung lasa, maiwan yung lasa No. na dapat mapagmamalaki mo. Na Yes. huwag mo tatanggalin yung soul. Exactly. Oo. Kasi pag di na siya lasang yung nakagisnan mo. Kasi pre, ang pagkain, dalawa lang batayan yan. Memory and modernity. Di ba? Memory, something to look back. Modernity, something to look forward. Oo. Ngayon, yung sitwasyon ngayon, nasan tayo ngayon? The present time. So, ang kailangan, hindi ka pa pwede naglalaro ka sa nakaraan. Saka, dapat sa gitna ka. Kaya yun yung ginagawa natin ngayon. Or champagne yung Filipino cuisine, pare. Yeah. Sa anong tawag ng kultura? Anong nasa panahon tayo ngayon? Kaya ngayong panahon na to is more on reimagining reimagining cuisine. Kaya tayo, nagre-reimagine tayo ng Filipino food. Pinapayaman natin lasa. Yeah. Sabi ko nga, ba't yung Naimas? Pare, it's not too late
to have another Jollibee? Yes, why not? Why not? Why not, di ba? Why not? Why not? Pilipino, walang shop na may magandang kape, coffee shop. Mm. May food, may salad, may main course, may burger. Pare, yung kultura ng burger, pasok sa Pilipino yan. Bakit? Sige nga, regular yum. Ano yan? Angels. Angel's Burger. Mushroom Burger. Ano ba? Burger Machine. Minute burger. Minute Burger. Pare, men, pag sinabi mo sa akin, di pasok sa kultura ng Pilipino yan. Pe, kutusan kita. Ano yung burger sa atin na merong statue na may malaking ulo na Scott Burger? Ha? Meron ko sa inyo Scott Burger? Nalala mo yun? Ay, hindi ko na. Ay, wala sa Batangas. Wala sa amin. Scott Burger. Wala. Oo. Okay, sa Manila Di ba, lang yun. yaman pare, may Burger King. Burger, oo. Pag sa Batangas kasi, sikat sa amin, Mushroom Burger, Tagaytay. Oh. Pag yung mga, if you know, pare, yung mga legit na kainan sa amin, pre. Mushroom Burger, Tagaytay. Pero, kaya ako binabanggit, pag kaya sinaymas pare, meron kami adobo burger. Meron kaming pinakabago, tol. Longganisa burger. Oo. Men, pero ginagamit namin Black Angus. Di ba? Men, kumain ka ng Black Angus. Lasang langganisa. Boom, may pickle. Ang sarap, may pipino, pickle. Men, ang sarap-sarap talaga. Pare, pag kumain ka nun, men, sasabihin mo, ang sarap maging Pilipino. Yes. Oo. Pare, ganun natin siya champion. That's good. Yun yung sagot ko sa'yo, pare. Yeah. Caldereta. Chef, meron akong controversial na question. Oy, patay tayo Ready dyan. ka ba? Madami tayo yan. Sige, labas mo yan. Labas mo yan. Hindi natin na-practice to. Hindi natin na-practice to. Hindi. Labas mo yan, pare. Gusto ko malaman ng take mo kasi, correct me if I'm wrong, pero I feel like Filipino food, hindi siya kasing sikat ng Japanese food, Okay. Chinese food. Okay. Diba? Kung ba sa Asia, di mo siya makaklasify as one of the top cuisine. Yun yung pansin ko. Correct me if I'm wrong. Tama? Okay. Ano sa tingin mong kulang ang Filipino food or dapat improve ng Filipino food para maangat ang cuisine natin? Mahilera sa Japanese food, sa Chinese food, sa top Asian food. Ano tingin mong dapat nating i-improve? So, Ayos ba yung question mo? maganda. See? Ano yun, ha? Dahil sa empanada yun. Sarap kasi. Maraming salamat sa iyong magandang tanong. Talagang napakabulaklak na yung tanong. Napakabibo mo, James. Yung tanong mo, dami, no? Dire-diretso na parang, sana ba isang tanong yan? Ang dami ng pare, ah. Exactly. Kala ko, pare. Hindi na mag-podcast. Pare, yung ano mo, wait lang, ha? Yeah. Pero yung tanong mo, kala ko ex-circle. Pero yung tanong mo kanina eh. Kinombo. Combo pare! Yan ang na-train ko kasi maraming host, ang ano sila, ang ayoko sa podcast, yung parang Q&A entertain. Yung parang interrogation, parang question, answer. Question, answer. Ayoko ng ganun. Gusto ko yung parang nagkwentuhan lang. Tropa. Di ba? Exactly. Yun ang gusto ko sa podcast ko. Which is yun ang train ko. Kaya lahat ng question ko ngayon, right after another. Yun ang ginagawa ko. So, tamo na yan. Hindi makasalit. Hindi. Ito na, pare. Ilalabas na natin, pare. Okay. Ano ang dapat improve ng Filipino cuisine? Okay, unang-una, pare. Yeah. Wala. Yung i-improve na yan, sagot na yan eh. So, first, hindi naman natin kailangan ng validation na masarap yung pagkain natin. Of course. Absolutely. Hindi natin kailangan ng ibang lahi na validate ng pagkain natin. Men, sinabi sa akin ni Ram. Shoutout kay Ram, pare. Andy Sal ng Tag 90. Yeah. Sabi ko, pare, di na natin kailangan ng validation ng ibang lahi. Kasi masarap na yung pagkain natin. Pa, papayag ka ba? Sasabihin pa lang sa'yo na masarap yung adobo. Matagal na masarap yan. Yes. Okay, the good thing about it, pare, ang kailangan ng Pilipino, pare, instrumento. Sino ba talaga mag-proof na malakas na ano? Ang kailangan natin, pare, face cards. Okay. Kailangan natin mag-show. Kailangan we need to stand up. Okay. So, ako mismo, kailangan hindi tayo mahihain. Kailangan talaga i-market mo siya. Yun yung kulang sa atin, pare. Paano i-market talaga ang Filipino food? Oo. So, kami mga chef, kami mga instrument. Kaya kami nandito. Kaya namin ginagawa to. Suportahan nyo kami. Oo. Yeah. Alam ko bago sa panlasa nyo to. Pero we're doing this to champion Filipino food. Yes. Ilang naman yun eh. Ang hangarin namin ay para sa nakakarami. Wala na tayo sa hangarin na pang sarili. Pare, kasi nga, we're championing Filipino food. Di ko naman sinasabi na I'm championing Chef Dabo food, pare. Naimas food. Pare, wala tayong ganun. Ang atin lang is mapakita natin na marketable ang Filipino food. So, yun yung sagot ko doon, pare. So, kailangan natin madami pang mga chef
Tol, maglabasan kayo dyan, tol. Mas madami, mas maganda. Ipakita natin yung ano yung pagkain natin. Huwag tayong mahiya, pare. I-globalize natin yung Filipino food. Yes, i-globalize natin. Let's accept, no? Kasi pag you're being authentic tayo parati, pare. I'm into that, pare. Siyempre, mahal na mahal ko nga yung mga luto ng nanay ko eh. Pero, we're in the market. Yeah. We are in the commercial side. Kaya nga sabing commercial eh. So, you're in the market. Ibig sabihin, pag nasa market ka, magbebenta ka. Hindi ka magbebenta na hindi pang competitive yung ibebenta mo. Di ba? So, unang-una, ang pagkain natin, it's, alam naman natin, may tayo ang baboy. Mahilig ang baboy. Mahilig ang Pilipino sa baboy. Mahilig ang baboy sa Pilipino. Aray mo. Empty lights, pare. Tagay ba? Tagay. Cheers. Pare, ang nakakatuwa dito, pre. Yung Pilipino, pare, pag mababoy yung showcase natin, mahihirapan tayo. Kailangan magbago yung flip natin. Pwede mang isda eh. Pwede din manok. Kaya ako ginagawa ko manok. Humba, makakain ka pa rin. Pero tanggapin natin na humba. Okay lang yan. Oo, kasi sa atin, di ba? Ano ang ginamit ng nanay mo para sa tinola? Sayote o papaya? Oo, di ba? May joke na ganun. Di, papaya ang gamit ng nanay ko. Hindi ka na mahal ng nanay mo. Prutas yun. Bobo pala yung nanay mo. Bobo pala ang nanay mo. Lalagay ng prutas sa tinola. Lalagay ng prutas sa tinola. Ay, mas, pre, tanggap lang, pre. Alam mo yun, man, let's be just, you know, alam mo kasi, ang Pilipino nakakatuwa, yung pagkontra nila is way off their, parang mahilig tayo mangantsaw. Yeah. Diba? Pero we're proud. Of course. Diba? Diba sasabihin ko sa'yo, example, ikaw nakita kita, grabe ka naman, di ka naman ganyan dati, galing-galing. Pero, I'm proud. Pero ang Pilipino kasi, mahilig tayo magkantsaw. Diba? Parang parang love language natin. Love language natin yung magkantsaw. Pero kasi ngayon, the generation now, bro, hindi siya eh. Parang, may... Madali ma-offend ang mga bagong generation ngayon. Oo. So, kailangan natin baguhin yun. Example, ako, love language sa mga staff ko dati, pare. Oo, makakatikim yun ng mga love language si Chef Davo, pare. Pero, Yes, sir. Ano yung mga love language? Oo, yung mga put a little more. Put a little more, yo. Maganda yun. So, it doesn't work, pare. So, na-realize ko, pare, hindi na yun para sa panahon ngayon. It doesn't Mas work. tatamdamin ng... Kasi tayo, millennials, okay lang, murahin mo ako. Parang, minsan, okay, mumurahin pa nga kita pabalik, di ba? Diba? Pero kasi mga bata ngayon, iba eh. Di na. Pero, na-realize ko, it's the act of decency as well, di ba? So, ibig sabihin, napalaki na sila na mas maayos. Baka, nung panahon natin, ganun yung magtap sa atin, garute, pare. Paluin ka ng stick, pare. Chinelas, ng tambo. hanger. Yun. Tapos, paluin ka ng, yung kakwate. Hindi ko alam kung anong kakwate. Pero anong kakwate? Yung parang malunggay, na malalaki yung dahon. Hindi naman ako ganun extreme. Yung malaki, yung dahon ng kakwate nilalagay sa ganito. Pinuputok. Puliputok. Diba? Masakit yun. Masakit Pre, yun. malakitik yun, pre. Pero, yung anak ko nga, hindi ko na mapalo. Ako rin. Oo. Hindi mo na mapalo, pre. Oo. Kakausapin mo na maayos. So, yung panahon ngayon, pre, nakakalungkot. Madalas ngayon, na reaction ng tao ngayon, expect ka ng something in return. Yes. Oo. Pero, that's the new generation. Gusto ko isagot mo about gusto mong yung mga wag mahiya yung mga Filipino na iangat or i-showcase ang Filipino food, especially online, right? Because everything right now is online. Ito rin lagi ko sinasabi ito sa aking mga episodes. Ito yung napapansin ko sa Pilipino. Yung nga mabakit sa saltang mahihain. Like, napansin ko sa mga Filipino, parang gusto natin, Filipino lang. Maraming ganun eh. Yung kunyari, Filipino group, gusto natin, Filipino lang, bawal ibang lahi. Yun yung mga... Kasi mayroon tayong mga talagang laging nababanggit. We are Filipinos. May separation eh. Yeah, separation, yeah. May separation eh. Kaya ako diskarte ko, pare, na IMAS, what you're doing. We are Southeast Asian cuisine. Okay, with the Filipino flavor. Yes. So pag tinanong mo ngayon, Chef, taga saan ka? I'm from Southeast Asia. Ngayon, may isang tanong ulit. Where is Southeast Asia? I've been in Southeast Asia. I've been in Asia. Saan ka? Where exactly? I'm from the Philippines. I know Manila. Pag kasi sinabi mong we are Filipino, kabayan, tapos usapan. Hindi ka na mawag-market. Okay, walang point of conversation. Walang part of conversation. Ngayon, kung magpipilip ka ng Filipino food, matatrap ka. May gatekeeping. Okay. Bro, no gatekeeping. If you have talent,
Men, Mm. ba't ba nagkameron ng empanada? May migration. Yeah. Pumunta dito yung mga nag-cliff. Ba't ba nagkameron ng longganisa? Mm. Ang longganisa, chorizo. Mm. Dinala sa Pilipinas. Ayan, ganisa. Ngayon, ang Pilipino may sa matamis. Mm. Nilagyan ng konting asukal, nilagyan ng pampalasa, nilagyan madaming bawang. Kaya meron tayong mga bigan longganisa, meron tayong kapampangan longganisa, matamis, may mababawang. Mm. So, from the beginning, tanggap naman tayo ng pagkain eh. Yeah. Ano bang street foods natin? Siomay. Mm. Di ba? Pangalan pa lang, Yes. pre. Hindi, Oh, hindi na siya in check. Ba? di ba? So, ang pinamanda niyan, pare, tanggap tayo ng tanggap. Kasi para sa atin yan, dadami tayo ng dadami. Totoo. Kaya nga, nung ito, kakauwi ko lang sa Pilipinas, pinauwi tayo ng IPEX. Bigyan tayo award from the DTI and CITEM na isa tayo sa mga culinary icon sa Pilipinas. Na-award tayo. So, pinauwi from Australia, from US, from Canada. So, madami kami umuwi. Tapos, isa tayo sa nabigyan ng award. So, bakit kami nabigyan ng award? Kasi, may champion namin yung Filipino cuisine sa iba't ibang approach. Yeah. May isa akong chef kaibigan ko, Chef Maurice Dansen from Melbourne, Australia. So, he practiced his cooking sa Sicily. Then, he moved to Australia. So, yung panlasa niya para Italian-Filipino. Pare, gumagawa siya ng ravioli, pasta. Men, yung atake niya pare, Pilipino. Yung nasa Pilipino. Men, paano? Syempre pare, champion niya yung doon siya nakatira, na-adopt niya yung kultura. Ngayon, syempre masaya siya eh, talent niya yun eh. Ngayon, iambag mo yung sa kultura natin. Yeah. Parang ikaw, pre, yung mga contacts mo, yung mga upgrades mo, mga techniques, yung mga nabalitaan ko, nagtuturo ka din. Yeah. Kaya mo siya i-share. Kami ganun din kami mga kusinero. Mga creatives din kami. Yeah. Oo. So sa amin, yung mga tututunan namin, skilled kami, skilled job kami. I-share namin yan ngayon. Oo. Kaya namin binabago. Hindi para ma-open ang Filipino cuisine. Para hindi namin sinasabi hindi masarap yung... Imagine mo pare, kumain ka ng Xiaolong Bao. Ang sa loob, sinigang. Abangan mo. Then, gawin ko talaga sa naimas yan. Yes, sir. Oo. Pre, kumain ka ng Xiaolong Bao. Tapos pag ang asim, sarap pre. Di ba? Maanghang. Imagine mo. Imagine ko na. Men, di pa ba late magkameron ng Xiaolong Bao sinigang pare? Shoutout sa'yo Chef. Yan, nakalimutan kong pangalan pre. Men, kasi naman si Turo from UK kasi Englishero to eh. Nakalimutan ko. Yung asawa mo na lang. Shoutout si Angel pare. Maya maalala ko pangalan pre. Kasi pre, iba yung iba yung kasi punta kami Binondo. Sabi niya sa akin, Chef, baka naman pagbalik mo ng Dubai, request naman ako kasi nakita kong ginagawa mo sa sarap ng pagkain yung Pan-Asian, gawa ka naman Xiaolong Bao pero sinigang. Naalala ko ngayon. Di ba ang sarap? Oo naman. Parang, ayan, na-imagine Di ba ko. Xiaolong Bao, sabaw-sabaw? Pagkain mo, uy, sinigang. Di ba? Iba eh, no? Di ba, champion yung Filipino Chef, food pwede pare. ba kunin ko na itong pwesto? Okay lang. Oo, champion yung Filipino food pre. Napakayaman ng kultura natin eh. Chef, sobrang nag-enjoy ako sa topic natin. Galing, no? Dire-diretso lang. Guys, walang hindi kami nag-practice. Talagang walang break ni isa. Talagang lang, diba, rat-rat lang rat-rat. Yun. So, freestyle. Kumbaga, freestyle. Chef, sobrang nakakatuwa ang usapan natin. Nag-enjoy ako lalo sa empanada. Sa empanada. Chef, Salamat pre. tapos na itong episode to, gusto ko lang magbigay ka ng advice kasi maraming chef na Pilipino, especially sa UAE. Ano yung mga advice mo sa mga kapwa mo chef na gusto magkaroon ng sariling brand? Oh, I love that bro. Yeah. Man. Yeah, right. Yeah. For sure. Ang daming Pilipino nagkatrabaho everyday sa hotel, sa restaurant na gusto magkaroon ng sarili lang. Alam mo yun? Space. Okay, sige. Ito, papunta ako dito eh. Nagdadrive kami ni Jube. Sinausap po siya ng personal. Sabi ko, pare, paano ka magkameron ng talent? Sabi ko yung brand. Pare, una tol, ganito yan. Okay. Ito pangkalatan to, in general to. Ha? Pag nagtatrabaho ka, ginagamit mong utak, nagtatrabaho ka. Di ba? You're working smart. Di ba? Pag nagtatrabaho ka, kapit physical, skilled. Oh, you're skilled. You're skilled worker. Pag sabay, oh, you're working smart and skilled worker. Pare, samahan mo ng puso. Okay? Solid. Pag sinabi ng puso, pare, ang tawag doon, pare, passion. Kahit mapagod ka, pre, passion.
Kahit makita mo sa streets nagwawalis yan may hawak na walis, naka-street, naka-full uniform, maayos, batiin ka, ang ganda magwalis, pero hindi mo hahamakin yung trabaho niya. Yeah. Kasi passion, pare. Mahal niya yung trabaho niya. Iba pag wala kang care sa trabaho mo. Kailangan may care ka pa rin. Deep, pre. Mamahalin mo yan. Ngayon, pag meron ka ng tatlong ganun, pre, tawag doon, pare, meron ka ng career and passion. So, kailangan ma-develop mo natin yun, pare. Paano ma-develop yun? Kailangan di ka nakatingin sa oras. Pag nakatingin ka sa oras, ang tawag sa'yo, orasan. Oo, laborer. Ikaw, Jairus, sa trabaho mo, man, I believe, tatrabaho ka madaling araw. Yes or no? Of course, yes. Di ba? Of course. Walang Pilipinong oras. Wala pa piling oras. Kailangan magtrabaho. Trabaho ka. tayo. Yes. Tatrabaho ko din tanghali. Of course. Oh, 7 o'clock in the morning. Kung kailangan. Kailangan. Kung Yes. kailangan. Kasi, you love what you're doing. Di ba? Regardless. Gusto mo maganda resulta. Kaya wala ka pipiliing oras. Wala ka pipiliing time. Kapag nagplano ka sa buhay mo na lahat pabor sa'yo, huwag ka mag-alala. Gusto ko rin yan. Sama kami dyan, boss. Sama kami dyan. Walang ganyan. Salamat ka, puno ang bibig ko. May sasabihin sana ako. Puno ang bibig ko. Kung gusto mo ng trabaho na wala kang ginagawa, Job, Invite mo kami dyan. sama Gusto mo din namin ako dyan. dyan. Pa-share naman. Pa-share naman. Sama din naman ako dyan. So, man, exactly. Sabi nga nila, kung gusto mo magkameron ng magandang ubas, magandang wine, kasi kailangan meron kang ubasan. Diba? May sarili kang ubasan. Gamitin mo sarili mong ubasan. Pakinabangan mo yung ubasan. Pag hindi, pre, kasalanan yun. Mali yun. So, you need to work hard, pare, sa sarili mong ubasan. So, yun yung sabi ko, pare. Ang kailangan nyo, pare, magkameron kayo ng career and passion. So, madidevelop mo yan ngayon ba? Hindi. Through experience. Man, trust experience, man. Trust times. Be patient. Pasensya. Kailangan mo ng pasensya, pare. Kasi bakit? Diyan ka hahamakin ng buhay. Kung mahaba yung pasensya mo, maikli pasensya mo. Yeah. Kung may di ka mo pasensya, diyan ka nakakuha ng madaming kaalaman. Bakit? Yung madalas, ang iba aayaw kasi walang tiyaga. Yeah. Ngayon, pare. Ngayon, ikaw sasalo nun, mahirap. Ngayon, papakinabangan mo yun. Kasi, na-experience mo na yun eh. Madali mo na makwento. Ngayon, pare, lahat gagaling. Lahat magkakameron ka na magiging chef ka na. Kagaya ko, naging Latin American chef ako. Been years. Naging Pan-Asian chef ako. Been years. Man, ang tagal ko sa kusina. Hanggang sa nakita ko yung character ko na, while building it, you need to have your own character. Kailangan mo i-market yung sarili mo. Yeah. Kailangan mo lumabas. Kasi kapag hindi ka lumabas, wala ka sariling vibes, wala kang character, pre. Para ka lang bot. NPC. Hindi ka pwede mag-trade ng items, men. Hindi ka pwede mag-plus ng items kasi hindi ka naman, men, sabi ko nga pare, for sure sa mga nag-EMO dyan, game pare, pag mag-grind ka ng product mo pare, hindi ka naman makaka-grind yan kung pupunta ka lang sa mahinang monster. You need to go out, pare. Sa mga malupit na monster. Tsaka doon yung experience. Doon yung experience, pare. Ninalagay sa utak ng mga naimas, pare. Kapag mahirap, pare, embrace nyo. Yeah. Turuan ko kayo. Yung mga bata ko, pare, marunong mag-sushi, marunong mag-empanada, marunong mag-noodles, marunong mag-timpla ng kape, si Chef Jube. Marunong pare, barista. Minsan plumber, engineer. Pero alam mo, ang nakakatuwa pare, ito advice ko building the character. You will build your character kapag yung job mo pare, iba't iba. So ikaw, kita-kita ka. Ikaw, full production ka na eh. Set up, engineer, electric, lights, lahat pare, alam mo. You will not be successful kung hindi mo alam lahat to. For sure. Biglang, yung ilaw, di mo kabisado. Hindi ka marunong sa lightning. Ang galing, gusto mo na mag-video. Walang ganun, pre. Kung di ako naging jack of all trade, hindi ako maging ganito. Oo. Right? Mismo, pare, building the character, you be a jack of all trades of your industry. Dapat alam mo lahat. Wala exemption. Chef ka, tanungin ka, hindi ka mo sabihin sa'yo, tanungin ka, marunong ka ba mag-latte art? Sabihin sa'yo ng chef, chef nga ako eh.
Men, balikan kita. Ikaw nasa loob lang tayo ng bahay. Kawali, kape. Hindi ka marunong magtimpla ng kape. Iniwasan mo. Nasira yung lababo. Chef ka. Lagi mong kasama araw-araw. Lababo, hindi ka marunong magkumpina ng lababo. Iiwasan mo. Men, ewan ko ako ganun ako pare. Alam na yung mga bata ko yan. Hindi ako namimili ng trabaho. Pwede akong taga-pamalengke, pwede akong taga-hugas ng pinggan, pwede akong taga-punas, taga-lampaso, pwede akong tagagawa ng ano ba, Jub? Ano rin, content creator din. Content ko. Nag-influencer din. Lahat na yan. Men, lahat aralin mo. Dati hindi ako nagkakanba, bro. Naging mascot na rin. Naging mascot na rin ng... Pare, thank you kay Krishna. Thank you sa mga tribe people dyan. Men, doon ako natuto, pre. May pinipid ka na information, may makakilala, may kaibigan ka. Pero pre, pag pinid ka, kasi may samantalahin natin. Huwag natin, yung iba kasi pre, pag tanggap lang, pag pinid ka ng information, pag hindi mo industriya, akala mo niyayabangan ka. Yeah. Ako pre, men, sobrang sobrang gratitude ako, very humble na, pinansin niya ako. May sinabi siyang ganito. Men, gagamitin ko yun. Yeah. Kasi binanggit niya yun eh. Kasi kung kilalang tao yan, kahit di kanyang kilala, mabagit sa'yo ng konti yan, di mag-e-effort yan. Yeah. Kahit ako pare, di ba? In reality, di ka basta magbibigyan ng salita, hindi papakinabangan. Ako pa rin tatanggapin ko yun. Kaya pa pumunta ka sa Naimas pare, iba't iba yung kultura sa loob. Meron mga artwork. Salamat pare kay Carlo Garrido. May artwork ako galing sa World Art Dubai. Meron ako mga decoration doon galing kay sa DM Ecospace. Yung mga mga design ko. Tapos binigyan din ako dahil pa mga halaman ko galing kay Terdy Ravena. Welcome back pare. Si Terdy Ravena. So alam mo yun, lagi akong I'm open. So sa lahat ng mga kabataan, sa mga aspiring chefs, be open na, di ba, Chef Dabo, men, kaya ko mag-sushi, pare. Kaya ko mag-isda. Kaya ko mag-Latin food, pare. I mean, lutong bahay. Di ba? Fiesta. Men, di ka pwede. Pag malaki mo na marunong ka mag-French cuisine, tapos di ka marunong magluto ng tamang, let's say, tinola, sinigang, di ka marunong maghiwa ng adobo cut, bro, dapat, kung magaling ka sa trabaho mo, dapat mas magaling ka sa bahay. Oh, yeah. Kaya ako bilibo sa'yo. Kasi yung trabaho mo, di naman sa bahay. Tapos, sa bahay, trabaho pa rin, bro. Ito yung legit na studio, pare. Yes, sir. Mag-isa lang ako. Mag-isa ka lang. Dude, almost 80 episodes. Lahat yun, ako lang mag-isa. Edit, filming, planning, conceptualizing, lahat yun, Brad. Ako lang mag-isa. That's the pare. Ang tayo, pare. Kasi that's the spirit, pare. Kasi sabi ko nga, pili ka ng bagay na meron kang huhugutin pag nadapa ka. Yeah. Kasi pag wala kang bagay na hugutin pag nadapa ka, iiyak ka lang talaga, di ka babangon, boy. Di mo na naranasan madapa eh. Ito naman. Importante yung alam mong pakaramdam na sa putik. Alam mo paano ko tatayo. Alam mo pakaramdam yung chinelas mo, naglalakad ka bilang umulan, tapos may tabi ka ng dagat, pre. Tapos yung chinelas mo lumulubog. Baga may effort kada angat mong gano'n. Dapat alam mo paano gagamitin Tapos tumutunog. Pare, di ba? Gamit mo pa, beach walk. Beach walk pa. Rambo. Pinapatawa ko lang ngayon, pare. Tapos, Brad, ang masaklap nun, mapapatid yung tsinelas. Ano butol? Ibabalik mo ngayon ulit. Ibabalik mo. Isusuk mo, Brad. Tapos hanggang saan di ka naroon, ilalagay mo na ng kawad yun. Kawad yun para to. Alam mo yun, pare. That's the spirit, pare. Exactly. So, kailangan, pare, meron tayong workmanship na yung hardship, pre, paano mo bunutin. Ako, pare, pag anong hirap ng buhay na pinagdadaanan ko ngayon, pre, di naman pag sinasabi na successful ka, sabi ko, hindi ko pa nakita successful ako, pero nakakatuwa ako, madaming tatap sa akin. Alam mo naman, si Chef Dabo, yung mga award natin, nakagugulat na ako, dumating na lang eh. Yeah, exactly. Tapos, ang dami mga nakakatuwa, mga media personality, tapos mga newsmen. Di ko naman siya hiningi. Pero nakakatuwa, they love to give that. That's good. Word of mouth, pare. And very genuine yung approach. Napakayaman ng community natin dito sa Dubai.
iba eh. Isang barangay tayo sa Dubai, pare. Napakasaya. Kaya ngayon darating kalayaan. Alam mo yun, men, I'm happy to share na ito sa bansa ng Agitang Silangan. Iba yung pakiramdam eh. Pero sobrang ganda nga ng kalayaan sa Pilipinas, sa Dubai, pare. 2 beses pa ginagana, pare. Di ba? 2 beses pa. Ganun kalupit, pare, dito sa bansa nga UAE. Di ba? 2 beses Sa natin dami ng Pilipino kasi dito. sa dami ng Pilipino, pare, hindi magkasya sa World Trade to eh. Kaya ginawa nilang 2. Di ba? So, napakasaya. So, yun lang, pre. So, kailangan natin, pre, napakalalim. Yeah. So, ako, pre, ay example, may gagawin akong trabaho. Alam ko mahirap. Alam naman yan, pre, may gagawin kaming event. Nagugulat pa itong mga to bago mag-event. Napupunta pa ako kung saan. Pre, di ka maniwala. Bago pumunta sa'yo, bago po pinuntahan. Alam mo, pag hindi mo siya routine. Men, ako kasi, I don't follow routine, men. I make my own algorithm. Ayaw ko na, men, may sinabihan kasi ako dati, men, you don't want to be a dead fish, bro. So, sabi kasi nila, pag dead fish ka sa river, sumasabay ka sa agos. Sumasabay sa agos, patay na isda. Papayag ka ba na patay na isda ka? Men, nung sinabi sa akin yun, pre, hindi ayaw ko ng ganun. Oh, yeah. Kaya gumagawa ako ng sarili kong galaw, sarili kong movie. Unpredictable. Kahit sila hindi nila alam anong oras darating sa Naimas, anong oras aalis. Sasabihin ko, hindi ako pupunta. Surprise. Hello. Kasabay pa niya ako sa umaga. Di ba? Yes, sir. Gimmick ko yan, pre. Sasabihin ko sa'yo bukas, oy, mag-o-off ako bukas. Siyempre, magugulat sila, oh. Uy, chef, Darating din. 8 o'clock. Nandito ka na? Di ba, umuwi ka 1:00 na ng hapon, ng gabi? Nandyan ako, pre. Si Ben, ganun ako, pre. I love what I'm doing. And I have my character and my support system ko staff. I want them to train well. Yeah. Paano na lang kung sabi ko sa nila, anong pipiliin nyo? Amo nyo mabait, pero tamad. O amo nyo, taktak ko na ng ginawa ko, di pagalitan, pero mas mababa ang oras sa inyo. Katabi nyo, pag kailangan nyo, tuturuan kayo. Maasahan. O, mamili kayo. Pag meron kayong gusto nyo pareho, sama din ako dyan. Pangarap ko din ganyan. Ako di ko naranasan yan. Men, ewan ko ako, yun yung pinakamasaya masishare ko eh. And yeah, so love your culture. Yung pinaka-importante, huwag kang mahiya na Pilipino ka. Tama. Kung kinakaya mo, galingan mo, champion mo. Ilan naman yun eh. Pero huwag kang mahiya, pre. It's okay, pre. Men, masarap maging Pilipino. Ngayon, pre, bilang nasa ibang bansa tayo, i-champion natin. Maging mabuti tayo. May nakatingin or wala, but regardless. I really believe in karma, bro. Ano siya, sabi ko nga sa kanila, lagi yan, na hindi ka nang gagawa ng maganda pag may nakatingin. Ang masarap gumawa ng maganda, pare, pag wala nakatingin. Pare, it's like an energy, pare. Alam yung pakiramdam na minsan natahimik na lang ako na kapag gumagawa ka na mabuti tapos wala nakatingin tapos may maganda nangyayari sa buhay mo. Pare, naging masaya ako eh. Babalik yan sa'yo. Kasi bumabalik siya pa rin ng kusa. So, pag medyo show up ka masyado sa ginawa mong deeds, so, pero hindi siya bumabalik. Hindi ko alam hindi siya kusang bumabalik eh. So, ako, kintin ako sa as general. Kasi ito lang para minsan kasi ito yung sa OFW eh. Ito isisingit ko na rin bilang isang Pilipino nasa abroad, na tayo ay nasa ibang bansa. Lahat tayo ay kanya-kanya ng sipag sa buhay. Lahat tayo kailangan mag-champion ng pamilya natin. Tandaan natin, pare, na ang blessing, di naman yan lagi sa pera. Maaring sa health. Madalas sa health, pare. Health is wealth. Health is wealth, pare. Pucha, nakabago kang sapatos, pre. May gout ka naman. Yun. Ramdam ko yan, Brad. Hindi mong matapak, pre. Nakita ko dahil mo sapatos. Dahil sapatos. pag may gout at ako, wala na eh. Wala na. Chinelas na lang, Brad. Pero pinapatawa namin, that's the importance, pare. So, mahalin natin, pare. Bigyan natin ng saya ang bawat isa. Kumain tayo na masarap. Lagi natin tawagan. Maging mabuti tayo sa kapwa. Pare, libre maging mabuti sa kapwa. Yes, sa ngayong kalayaan, tayo natin yung ating bansang Pilipinas, pare, na lahat tayo nagkakaisa. Yes. At tayo ay bukod loob
na talagang puso, 'di ba? Na masayahin tayo. Men, that's the positive. Men, let's spread the positivity, pare. Yun yung pinamasaya, 'di ba? Yeah. Chef, amazing. Man, ang dami kong, grabe, napaka-inspiring ng story mo, Chef. Thank you so much. At, Maraming salamat din, yes, pare. maraming salamat. Invite mo sila sa Naimas. Okay, no. Again, Chef Dabo from Naimas Cabin Bistro. Nasaan kami? Yes. Alamin nyo. Type nyo sa Waze, Google, Yes, or search nyo lang, search nyo kahit lang social saan. media. Naimas Cafe and Bistro. Nasa Dubai, Healthcare City lang yan. Kung nasaan, malapit lang. Yes. Building 25. Type nyo kay Ate Teresa, tabi ng Salvis. Malapit sa Subway, likod ng Domino's, pare. Men, Exactly. effort nyo kami pupuntahan. Pero, men, mas triple yung effort namin na gagawin namin para mapasaya kayo. Yun lang yun, pre. Okay, guys. Chef Dabo. Guys, please keep supporting Chef Dabo, my podcast. And, yeah, more power to you. You know, and then more power to Naimas. And, Salamat. Dadala mo ko doon. Magdadala ako ng bisita. Yeah, let's go, man. Dadala ako ng Let's bisita go. doon. Okay, kita tayo doon, ha? Chef Jub. Chef, thank you so much. Yes, sir. Yes, sir. Sir, Galing! give na ba? Go, give na!